Kakapasok lang, pulong kumanta. Martin na bigla sa ganti ni Paolo Estrada, PBBM na gulantang. Ano yung kagula-gulantang na yun? At syempre, itong balitang ito ay nagmula kay Pinoy News TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinoy News TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito na. Pinaiimbestigahan at may resolusyon na si Pulong Duterte. Yari na po. Kasi alam nyo po, gustong paimbestigahan. Lalo na ito po ang issue nila eh. Papapasukin yung ICC. Yan po ang totoong kwento niyan. Yan ang kabuuang kwento niyan. Ginagamit itong EJK di umano. Sinampahan na rin ng pula. Alam nyo naman pakana ng dilaw yan eh. Okay? Ngayon, instead na tinatagurian nilang fake news etong EJK di umano ng mga Duterte, sinampahan pa ng pula. Nakita nyo naman sila, di ba? Binibintang na rin kay Duterte. Diyan na rin sila Tamba, binibintang. Ewan ko ba ito talaga si Tamba? Hindi ko alam kung ano ba ito Kung talagang ito ba ay parang tapit ng isang politiko dyan. Ibinibintang at pinaiimbestigahan. Okay, itong EJK, extrajudicial killings nitong si Duterte, di umano. Ayan, maganda ngayon itong resolution ngayon ni Pulong Duterte. Magkakabulat-latan. Teka muna, bakit lang iimbestigahan nyo yung sa tatay ko? May patas dapat. Alam mo, may punto po si Pulong Duterte ron, ha? Kung mag-iimbestiga kayo, dapat imbestigahan nyo lahat. At sinabi niya, 25 years back, kahit simula pa sa kay ERAP, imbestigahan yung EJK na yan. Aba, mayayari ka dito, ERAP. Teka muna. Pero, hindi lang dapat yung nakaraang 6 years ni Tatay Digong ang imbestigahan. Para sa akin, dapat imbestigahan din yung ngayon. Kasi parang ang nangyayari dito ngayon, alam niyo mga katunay, parang nagkakapersonalan eh. 'Di ba? Parang may halo ng politika to. Kasi alam naman nila, alam ng mga kalaban o nagnanais na tumakbo sa mga susunod na eleksyon. No? Nakita nila kung ganong kalakas, 'di ba? Yung mga Duterte, baka sakaling manalo 'yan ng presidente. Kasi naramdaman nila kay FPRRD na halos hindi sila makaporma. So maaaring ang mangyari nito, kung sakaling manalo si VP Sara, lalong hindi sila makakaporma. Diba maaaring maulit na naman yung kay FPRRD na hindi makakaporma yung mga nasa left, no right. Ayun, diba? Siyempre kaya, isa din yan sa paggawa ng paraan. Kaya nga sinabi ni Coach Oli, meron din namang mga EJK nung nakakaraan, pero bakit hindi yun inuungkat? Bakit hindi yun iniimbestigahan at nakatutok lang kay FPRRD? Diba? Parang nga namang unfair. Kung bubuksan nyo kay FPRRD, kung ganyan, is dapat lahat na rin is ungkatin na rin. Diba? Lahat ng mga nasangkot sa ganyan na EJK na yan. Keva-ers. Diba? Pero sa akin kasi, yung nangyaring EJK na yan, na ibinibintang kay FPRRD, sinabi ko nga nung mga nakakaraan, is tingin ko dyan, yan ay gawa din nung mga may hawak sa mga napaslang nung mga nakakaraan. Siyempre, sino ba naman tanga? Sino ba namang tanga ang gustong mahuli ng mga panahon na yon dahil napakahigpit ng Oplan Tokhang nun? 'Di ba? Kapag nahuli yung isang tauhan nila na masyado ng maraming record sa presinto, sa barangay, maaaring ikanta sila nun. Kaya hanggat maaari is pinapatahimik nila. So, siyempre, nung panahon na yon is mainit ang Oplan Tokhang, kaya pumapasok ngayon kay Duterte yon na sinasabi na baka si Duterte may pakana niyan, ganyang mga EJK, lumalabas ng EJK, di ba? Ganun yun eh. Sasamantalahin mo yun eh. Meron bang EJK ngayon? Para patas tayo. At nung panahon ni ERAP, at yung mga sumunod pa kay ERAP. Pero, Pulong Duterte, I beg to disagree. May kulang po kayo. Bakit kanyo? Dapat isinama nyo na. Pati nung panahon ni Marcos Sr. Oo, sulitin nyo. Kasi kung mag-iimbestiga ka ng dating presidente... Ayun, madami din nung panahon ni Apo Lakay. To be fair, imbestigahan lahat. Di ba?
Gaya ng sabi, pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo. Kaya iniimbestigahan. Well, then, imbestigahan nyo rin si President Senior. Di ba? Hindi, sabi, kasi madami ding nabalitaan nun nung panahon ni Apo di ba? Coach Oli, patay na hindi, di ba baka yung galamay niya ang may kasalanan. O baka yung mga sekretary niya, o yung kung sino man, cabinet members niya, may EGK din. Ang punto rito, pag mali ang EGK, kay Tatay Digong, mali sa lahat. Hindi tayo dapat namimili kasi across the board, dapat lahat yan pantay-pantay. Di ba? At saka ang mga nasagasaan ng Oplan Tukhaw, wag na natin sabihin yung EGK na yan. Pero kasi para sa akin, hindi si Tatay Digong ang may gawa niyan ng EGK na yan. 'Di ba? Kasi kung si Tatay Digong is enjoy siya sa mga napapaslang na tao, malamang lahat tayo wala na dito. 'Di ba? Nagmala Hitler na yan. Si Hitler nga enjoy doon sa mga pinapaslang niyang tao noon, 'di ba? Ay di dapat kung gano'n ang ugali ni Tatay Digong, isa na rin tayo dito na wala na. 'Di ba? Ang kinalaban lang naman ng Oplan Tukhang na yon yung mga nagpapakalat ng bisyo. Ano bang masama doon nung panahon na yon? Kung sakaling may napapaslang, sigurado ba kayo? May ebidensya ba talaga kayo na si Tatay Digong ang may gumagawa nun? Si Tatay Digong ba talaga ang nag-uutos nun na, sige, anuhin mo yan. Itumba mo na yan, ganito. Ganyan. Siguro nagsasalita siya na gano'n, na kayo, itutumba ko kayo lahat, ganito. Pero sa tingin ko, salita lang yun. Salita lang yun. Pero hindi niya naman gagawin yun. So, syempre, dahil sa salitang yun, may gumawa. Ang gumawa, yung iba na gusto nilang masira si Tatay Digong at yung Oplan Tukhang nun. Dahil sigurado doon maibabaling kay Tatay Digong yung mga nangyayari nun Di ba? Kapag may mga tinumba ng mga panahon na yun, kay Tatay Digong babagsak yun. Kaya sinamantala nila yung panahon na yun. Pero para sa akin, yung Oplan Tukhang na yun, yung nangyaring yun, is hindi naman masama. Di ba pinipigilan nga yung masamang bisyo para yung mga kabataan dito sa atin hindi malulong. Yung mga tao hindi malulong, hindi kumalat ang kriminalidad. Saan ba nagmumula ang kriminalidad? Siyempre, dyan sa bisyong yan. Di ba? Para sa akin, pangalawa na lang yung kagipitan Pero minsan, kahit gipit ka, hindi mo magawa Hindi mo magagawang gumawa ng ganon kung wala kang karga ng pinagbabawal na bisyo na yun. Di ba? So, ipinaglaban yon ni Tatay Digong para mabawasan. Hindi naman naubos Nabawasan lang. Pero maayos na rin yun. Kahit papaano, na-control nung panahon na yun. Diba? Hindi nung mga katulad dati na sunod-sunod ang mga napapaslang ng mga inosenteng tao. May mga nagagahasa, may mga minamasaker. Diba? Isipin nyo kung mali yung ginagawa ni Tatay Digong. Diba? Sa kabila ng maraming ginaganon, maraming pinapaslang ng mga kababaihan, mga kabataan. Diba? At yung mga pamilya, ginagawa ng pagpaslang, ganyan. Mas pinapaboran nyo ba yung mga taong may bisyo? Mas pinapaboran nyo ba yung mga taong nagpapakalat ng bisyo? At kung kumakalat ang bisyo dito sa Pilipinas, sa bansa natin, kailangan hindi natin pansinin. Kasi kapag merong katulad ni Tatay Digong na pumansin dyan sa bisyong yan, is masama. Lalabas siyang masama. Diba? Hindi ata tama yun. Diba? Inaalala na tayong taong bayan para sa kaligtasan natin. Pero, masama pa rin yung ginagawa niya. Diba? Maraming taong nagsasabi na ligtas kaming nakakalabas ng gabi nung panahon ni Tatay Digong. Kasi kahit paano nabawasan ng mga taong mga masasama. Dito nga sa amin, nung nabawasan yung mga magnanakaw. Natakot. Diba? Nabawasan ng mga adok-adok. Ng mga nagbagong buhay. Hindi ba tayo natutuwa dun? At sinisilip natin yung EGK na hindi natin alam kung talagang siya ang may gawa ng mga panahon na yon. Batas applicable kay Juan de la Cruz na pinakamaliit at si Juan de la Cruz na pinakamayaman, lahat yan sa pool. Walang pinipili ang batas. Hindi yung, okay, ay imbestigahan natin ang DDS. Hindi ganoon. Wala namang grupo-grupo yan. Wala namang kulay-kulay yan. Oy, ayan na tahan. Kasi, alam mo, sa totoo lang hindi ko nagugustuhan yung nagiging ugali na natin na pag kami nakaupo na bago, sisisihin nyo yung, naging gawain ba ni PRRD yan? Yung sinisi yung previous administration? Wala ko nadinig na may sinisi si Tatay Digong. Hindi naging ugali ni PRRD yan. CCI kasi kasalanan mo. Kasi kasalanan mo. Kasi, hindi, move on. Trabaho tayo. Ngayon, parang lahat na lang. Kulang na lang pagpatay kay Jose Rizal, ibintang kay PRRD. Lahat sisisihin si PRRD.
Hindi ko maintindihan bakit hinahayaan. Posibleng wala silang direct hand. Pero the fact na hinahayaan nyo yung ganyan, kailangan patas. Good shot ka, Pulong Duterte. Kailangan talaga maimbestigahan din yan. Na magkahalabasan. Yung mga presidente bang yan matitino? Baka yung mga presidente niya magnanakaw din. Wala tayong pinagbibintangan. Wala tayong pinapangalanan. Pero baka mamaya turo sila ng turo, mga magnanakaw naman. May kasong pandarambong, kung ano-ano. May korupsyon, may hindi nagbabayad ng tax. Hindi natin alam, di ba? Bakit Duterte? Alam nyo kasi, yung mga sinasabi ni Coach Oli, bakit hindi nyo mo iimbestigahan? Baka mamaya may mga korap dyan, mga hindi nagbabayad ng tax. Yun yung gusto nila. No, Coach, yun talaga gusto nila yung gumagawa ng mga ganun. Kasi kapag gumawa ka ng tama, yun ang mali. Kapag gumagawa ka ng mali, yun ang tama. Yun ang tumatagal sa pwesto. Yun ang walang problema. Pero kapag gumawa ka ng tama at para sa taong bayan, ang ginagawa mo sa kaligtasan, sa katahimikan, yun ang mali. Kaya ba, di ba? Paano tayo magkakaroon ng matinong gobyerno kung ganun? Di ba? Kapag may nakakagawa kasi ng mga kabutihan sa kapwa niya, inuuna ang taong bayan, alam kasi nila na lumalakas palalo ang pangalan nun. Kapag natapos ang termino nun, maaaring yung mga angka nun, pag tumakbo, may posibilidad na manalo. Yun ang hinaharang nila. Yung mga gumagawa ng kabutihan. Pero pag ikaw gumagawa ka ng kawalangyaan, kahit wala ka sa posisyon, pero kaibigan mo naman siya at kinukonsinti niya yung ginagawa mo, is hindi mo siya irereklamo ng ganun. Ganun yun eh. Di ba? Kaya kapag gumawa ka ng tama, yun ang mali. Kayo ng Duterte. Diba? Tapos sasabihin nyo, mahina si Duterte. Tapos sasabihin nyo, matatalo si Sara. Wala na kayong bukang bibig kundi Duterte. Pati mga vloggers nyo, Duterte ang bukang bibig. Hindi sila kikita, hindi sila magkaka-views kung hindi Duterte ang topic. O hindi si Pastor Kibuloy ang topic. Dito, walang boses si Pulong sa Kongreso. I agree. Bakit? Kasi yung Kongreso, hawak na po yan ni Tamba. Kaya ulit, pinaliwanag ko na to sa live, maganda ngayon yung nangyayaring rigudon sa Senate dahil di umano, ito ay parang lumalabas ay hawak ng DDS o hawak ng PDP or to the very least, hindi hawak sa liig ng administrasyon. Kaya nga, pansinin nyo, nagkaroon ng dinner. Ibig sabihin nun, naglo-loyalty check yan. Which is normal na nangyayari, pero may loyalty check, kailangan maano niya ang Senado. And I don't think kaya nilang hawakan ng Senado to balance yung pagiging hawak nila sa liig ang Kamara. Okay, I believe you. Wala pong boses si Pulong sa Kongreso, I believe you, pero maganda na rin yung naghain ng resolution. At least, mabubuka sa mata ng taong bayan. Kaya po, ito po, nasa sa amin na pong mga DDS vloggers, nasa amin mga nasa broadcasting, nasa sa inyo pong mga DDS, ang pagpapakalat nito. Kaya nga sabi ko, i-like nyo, tulong-tulong tayo, ikalat natin. Kasi, yan po ang isa sa armas natin. Kung sakaling walang boses yung politiko dahil pinagkakaisahan, tayong mga DDS ang magtulong-tulong. Ikalat natin. Kasi talaga sa Kamara, si Pulong, parang laban din sa lahat 'Di ba? Kumbaga, parang 50-50 kung may kakampi sa kanya diyan Oo. At ng mga vloggers na DDS, i-discuss to, paingayin to. Nang sa ganun, ang kanilang magising. Teka muna, nakabantay ang mga DDS. Kayo rin, ikalat nyo yung mga video na ganito, hindi lang yung sa akin, pati yung sa mga DDS. Kukunti na po ang nagdi-discuss niyan. At tatandaan nyo, busal ang bibig ng mainstream media. Kaya nga po, SMNI, pinasusuportahan ko sa inyo dahil eto na lang ang mainstream media na may yagballs, nagbabalita ng kabilang parte. Di ba? Hindi po one-sided. Kaya kung tutusin, marami talaga nagkakagusto sa SMNI Kasi dyan talaga nila nalalaman yung tunay na balita, yung gusto nilang marinig. Di ba kung ano yung nangyayari sa bansa, sa gobyerno natin ngayon? Yun naman talaga kaya tayo nanonood ng balita Ang karamihan sa mga balitang mainstream, puro showbiz Si Alden, sila na ni si Alden, nag-aaway sila ni Daniel Padilla. Di ba? Ito yung mga kailangan nating balita. Yung maging maging bukas tayo sa ganyan. Di ba?
lang ang ating nababalitaan. Maraming salamat, Jing Corpus. Inulit pa. Replay na lang po ako. Putol-putol po signal dito sa Ganbate, Kudasay. Replay mo, Jing Corpus. Maraming salamat pa. Inulit pa ang kanyang pagpapakulay. Thank you. Ingat kayo dyan sa bundok, ha? God bless you kung ano man ang inyong sinumang dadalawin nyo dyan. Thank you, Jing Corpus. Tuloy tayo. Hindi lang dapat Davao ang imbestigahan sa mga insidente ng EJ case, kundi Real vibes. Good. Live po tayo. buong bansa. Ginawa niya ang pahayag kasunod ng paglulunsad ng House of Representatives Committee on Human Rights na investigasyon sa drug-related killing sa ilalim ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang Davao ang dapat imbestigahan ng mga payan sa mga EGK. Nakita niyo naman ngayon nangyari sa Davao. Napakatahimik. Di ba? Walang mga loko-loko talaga sa Davao. Ipagpalagay natin masyadong nagiging alarma sa kanila yung EGK dyan sa Davao. Dahil alam nila may mangyayari sa kanila. Parang ganun yun eh. Diba? Kaya ang resulta is tahimik. Wala ganong gumagawa ng kriminalidad. Kung gagawa ka ng ganyang klase, is malakas na ang loob mo. Diba? Talagang handa ka ng... Alam nyo na. Mismong pagdinig, inamin ni dating Justice Secretary sa ilalim ng dating administrasyon at ngayon Solicitor General Menardo Guevara na may mga insidente ng human rights violations, hindi lang sa kasagsagan ng drug war. Batay naman sa Makabayan Black lawmakers, hindi katiwa-tiwala ang source na naghain at... Wala namang sasabihin maganda itong Makabayan Black na ito. Kontrabida lang ito kay Duterte. Tanong ko sa iyo, Castro, ano na nangyari sa kaso? Tay-tay na yung nangyayari dyan. Yung kaso mo, isinampa kay Duterte, same din yan yung kaso ni Trillanes na sinampa kay Banat Bay at Atty. Roque. Walang patutunguhan yan. Wala. Asa pa kayo. Hindi naman gago ang ating Supreme Court. Matatalino yan. Halatang-halata naman yung inyong kaso panghaharas lang sa mga Duterte. Ano pa ba ang sasabihin matino nitong Makabayan Black na ito, etong si Castro sa mga Duterte? May nasabi ba itong maganda sa kapwa nila? Puro naman negatibo ito eh. Sana manalo kayo bilang district congressman. Party list sabi dito, pabida lang niya si Castro. Correct. Alam mo, walang mapulot sa'yo. Walang mapupulot na matinong matututunan sa'yo, Castro. Sa totoo lang. Alam natin si Castro talaga mainit sa mga Duterte yan eh. Ewan ko paano ka nanalo dyan. Resolusyon na anilay may track record umano sa pag-abuso sa karapatang pantao. Taktika lamang din anila ito ng Duterte camp upang mabawasan ang atensyon sa isinasagawang investigasyon sa anti-drug war ng dating administrasyon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat. Alam mo, Castro, hindi po taktika yan. Okay? Tama yan. Kasi po, papaalala ko, baka mambabatas ka, hindi mo nauunawaan. Ang batas ay patas. Baka gusto kasi ni Castro, yung mga nagpapakalat ng mga bisyo, gusto, dapat binibaby nyo yung mga... Parang ganun ba yun? Di ba? Ano bang mali doon? Wala namang mali. Mali na bang isipin ang kapakanan ng mga Pilipino? Mali na bang isipin ang kaligtasan ng mga Pilipino? Di ba dapat yun ang laging iniisip ng mga namumuno sa bayan natin? Ang kaligtasan at kung paano makakaahon sa hirap ang mga Pilipino. Dahil kaya kayo binoboto ng mga tao dahil nagbabakasakali kaming lahat na kami ay matutulungan ninyo. Ngayon, kapag may tumutulong sa amin, sila ang lumalabas na masama. Pero yung gumagawa ng pang-aabuso sa amin, sila yung lumalabas na tama at mabuti. Tama ba yun? Hindi pwedeng sa isang tao mo lang i-apply yan. Kasi kung wala ka ng mga matibay na ebidensya at sasampahan mo ang isang tao at tatanungin mo, halimbawa, bakit ang puro ipinaiimbestigahan sa Senado ay yung patungkol sa mga may connection or hindi maka-administrasyon. Di ba? Si Guo, si Tebe, si Bantag. Pero yung nagkakaisang parang napapansin ko yung mga kadikit ni Duterte ang nadadali. Iniimbestigahan dyan na kaso, yung PIDEA leaks, wala kayong gana. Gusto nyo pahinto. Naiintindihan nyo ba yung pagiging, hindi kayo patas? Tandaan po, ang batas ay patas. Dapat. Wala kayong gustong imbestigahan yung lang eh. Kaya ganyan din po, parehas din. Kung iimbestigahan nyo si Tatay Digong, dapat nga pati si Marcos Sr., hindi directly si Marcos Sr.
Hindi lang si ERA, pati yung panahon ni Marcos Sr., tingnan natin. Tanong, kayo na sumagot. Kayong mga nanonood, especially yung mga kaedad ko, or mas matanda sa akin. Noong panahon ba ni Marcos Sr., maybe not directly si Marcos, wala bang Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinoy News TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.